Hello po sa ating lahat dito sa Pilipinas at para naman po doon sa ating mga OFW. Anumang oras po dyan sa inyo, saan man po kayo panig ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 28 ng Agosto, taong kasalukuyan. Ang ating pong tatalakay ngayong gabi na to ay update po sa usaping posibleng pag-transfer sa Pilipinas ng 6 na barkong pagdigma ng Japan. Ito po ay binalita noong August 22, taong kasalukuyan, at syempre ang ating pong referensya ay si The Manila Times. Okay, tuloy na po tayo. Ito po ay pinamagatang Philippine Navy inspects Japanese warship for possible acquisition. Ito po ay nasa wikang Ingles at pinagsikapan po nating isalin sa wikang Tagalog upang maintindihan po natin lalo ng lubos. Okay po. Ang sabi dito, nakumpleto ng mga eksperto sa naval mula sa Philippine Navy ang kanilang inspections sa 6 na Maritime Self-Defense Force destroyer escort ngayong buwan bilang posibleng karagdagan sa fleet ng Pilipinas, iniulat ng ahensya ng media na nakabase sa Japan. Ang tinutukoy po dito ay ang 6 pong Abukuma class destroyer escort ng Japan na ayon po dito ay nakumpleto na po raw ang pag-inspeksyon, pagsiyasat at siguro pati na rin po ang pagberipika kung makakatulong pa ito o may kakayahan pa itong makatulong sa ating hanay ng depensa. Kasi mahirap naman pong basta-basta lang magdesisyon ng ating gobyerno na magbitaw ng pera para bilhin ang nasabing mga barko kung hindi naman ito makakatulong pa. So, tuloy po tayo. Noong unang bahagi ng Hulyo, inanunsyo ng Philippine Navy ang plano nitong bumili ng 6 na Abukuma class destroyer escorts upang mabuti ang mga border patrol at kakayahan sa depensa. Ayon sa NHK, Nippon Hosokyokai, ewan ko po kung eksakto po ang aking pagkakabigkas, bahala na po kayo. Word Japan, sinabi ng mga mapagkukunan na ang mga opisyal ng Philippine Navy ay bumisita sa base ng MSDF sa Sasebo sa Nagasaki upang suriin ang Jitsuo, isang Abukuma class na barko. Ito po yung tinutukoy na barko, ang Abukuma class destroyer escort. Alam po naman natin na ang Japan ay masyadong advanced po ang kanilang teknolohiya. Na kung gagawa sila ng barkong pagdigma, ay natural lang po siguro na ibabase nila ito sa kanilang standard na technology. Di po ba? Kaya kung kahit na po ito ay may edad na o may kalumaan na, ay nakakasiguro naman po tayo na ang barkong ito ay nakabase ng naayon sa kanilang teknolohiya. Tuloy po tayo. Ang mga sasakyang dagat ng klase ng Abukuma ay mayroong
109 metro ang haba na may karaniwang bigat na 2,000 tonelada at nilagyan ng mga anti-ship missiles. Binawasan ng Navy ng Pilipinas ang impresyon na ang Pilipinas ay isang lugar na tapunan ng mga luma at sirang barko. Sa katunayan, nagpadala ng mga eksperto upang tukuyin ang kakayahan at takayan para sa mga naval na tungkulin ng mga barkong nais nitong bilhin. Totoo naman po na yung mga karaniwang gamit natin sa pandigma ay mga second hand po. Pero hindi naman po totoo na tapunan po tayo ng mga sirang barko, sirang eroplano, at kung ano-ano pa. Hindi naman po totoo yun. Sa katunayan, meron po tayong mga bagong fighter jet na kamakailan lang ay nabili po natin sa bansang South Korea. At ito po ay yung FA-50 fighter jet. Di po ba? At meron po tayong yung Malabar warship. Hindi ko malaman kung frigate ba yun o basta warship po yun. Bagong-bago po yun. Dalawang klase po yata yun. At yung mga natin, yung mga helicopter natin na yung Black Hawk ba yun? Meron po tayo nun, mga bago yun. Hindi po yun mga second hand. Kaya nakaka-dismaya lang po. Nakakalungkot na malaman natin na ganun. Ang mga impresyon na tapunan, ang Pilipinas ay tapunan po ng mga sirang gamit na pangdigma. Gaya po ng mga eroplano at barko. So wala pong katunayan yun. Tuloy po tayo. Kahit na nadikomisyon ng ibang bansa, mayroon pa rin silang ilang kakayahan na maaari nating gamitin para sa karagdagan. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang mga nadikomisyon na barko na nakatakdang magretiro ay may kakayahang gumanap ng mga tungkulin sa kabila ng kanilang edad. So, gaya po ng sinabi ko, itong mga barko na to ay may edad na at medyo may kalumaan na. Pero hindi naman po dahil sa kanilang kalagayan nila, sa kondisyon nilang yan, wala na tayong mapakinabangan dyan. Yan po kasi ay galing po ng Japan yan. Advance po ang teknolohiya ng Japan. At nakakasiguro tayo na yan po ay matibay pa dahil gawang Japan po nga yan. Alam mo naman po natin ang Japan, ma-advance po ang kanilang teknolohiya. Kaya nakakasiguro tayo na magagamit po natin yan sa kahanay ng ating depensa. At malaking bagay po yan dahil 6 na piraso po yan eh. Pwede po natin ikalat yan dyan sa ating West Philippine Sea. Kahit pa isa-isa lang. Saan lugar dyan sa parte ng West Philippine Sea. Di po ba? Tuloy po tayo. Ang Japan at ang Pilipinas ay may parehong mga hidwaan sa dagat sa China. At lubos na pinatibay ang operasyong pang-seguridad bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng tensyon at pagsakop ng Beijing sa mga pinagtatalunang karagatan. Yan po ay dyan sa may West Philippine Sea sa ating mga nakasakupang dagat o teritoryo. Kasi nandyan na po sila eh. Paparami po silang parami dyan. Nag-uumpukan na po sila dyan sa isang parte ng West Philippine Sea. Parang pinapahiwatig nila na talagang sa kanila na yon yung yung West Philippine Sea na yan. Pero hindi po pwede yun dahil meron tayong katibayan. May hawak po tayong mga katibayan. Whereas sa kanila wala silang katibayan, puro mga kwentong lang.
kwentong kyaw-kyaw. Wala naman silang maipakita ng ebidensya. Tayo, meron tayong hawak na ebidensya, no? Kaya maganda po rin to na nagkaroon tayo ng operasyon sa bansang Japan. Yan po ay makakatulong sa ating depensa dahil kahit papano medyo may intimidate ang Hapon ang China, kasi hindi naman basta-basta yung Japan na yan eh. Although minsan binubuli din nila yan, pero hindi ganun kagaya sa atin na binubuli na nga tayo, hindi tayo pumapalag. Ang Japan pumapalag po yan. Meron pang pagkakataon dyan na hinahabol nila yung mga barko ng ng China eh. Hindi nga sila makapalag dyan sa Hapon. Pero hindi naman po pwede natin ikumpara yan sa Pilipinas kasi mahina po kasi ang depensa pa ng Pilipinas eh. Kukunti lang po ang ating mga barko, ating mga mga air defense natin, kakapiraso pa lang po yan na hindi pa natin pwedeng pantapat sa China. Although hindi naman tayo naghahanap ng gera, hindi natin nahangad po yun dahil sino man po ang may gustong magkaroon ng gera. Wala pong idudulot na maganda po ang gera kahit sa alimang bansa. Wala pong panalo dyan, lahat po ay talo. Kasi po yung titingnan natin dyan yung yung damage, tsaka yung mga dami ng namatay na tao. Yan po ang titingnan natin dyan. So maganda po na meron tayong ganyan na kooperasyon sa Japan. So sa mga nanonood po ng ating ating content ngayon, paki-subscribe naman po ang aking channel at paki-likes na rin po. Magkita-kita po tayo sa aking susunod na mga i-upload na content. At maraming salamat po sa mga nanood, at para man po doon sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo po. Sorry po, medyo sinisipon po ako. Okay po, hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat.